style nila dyan, puro invento nila. Ito na tayo ngayon mga kababayan. Haharapin ang buong bayan ng problemang ito. Pero wala nang gaguhan. Nandito na ang bago nating SP. Ang bagong Senate President, tama yan. Okay po. Ma'am, usaping Senador Bato de la Rosa, ano hong opinion mo ninyo? Bilang Pilipino, mabuo ba kayo na ipadalaga sa dahig? Alam nyo, sasabihin ko sa inyo, ako mismo may Interpol Red Notice ako. 2024, kinuha ako, kinidnap ako ng grupo ni General Torre. Dinala ako sa Krami. Imagine, 7 days ako doon. Nakakulong ako sa opisina niya, hindi niya ako ma-mugshot, hindi niya ako ma-fingerprint dahil wala nga akong kasalanan sa Pilipinas. Ang gusto niya mangyari, tumating ang aeroplano galing doon sa bansa, nagre-reklamo sa akin. Eh, pitong araw na, walang tumating na aeroplano. So, naisip nila ngayon, si PRRD, kailangan pagkuha nila, may aeroplano kaagad. Tingnan mo mga katarang-taduhan ng mga yan. Ayaw nila na nandito si PRRD kasi ang bunganga ni PRRD very powerful. And everyone sings, nagsising sa atin ang sinasabi ni Tatay Digong. Ngayon, kaya naman nagagalit sila, gusto nilang gawin na si Senator Bato na naman ang uno para hawak pa rin nilang Senate. Diba? Hawak nila, ang may tago nila, ang gusto nila itago, at ang gusto lang nilang ibunyag, gusto nilang ibunyag. So, hindi transparent to mga kababayan. Kaya kayo, nakikinig kayo, buksan ninyo ang pag-iisip sa ating mga kaisipan. Hindi. Okay, ma'am. Diba? Opo, ako yung OFW na hinuli ni General Torre noon, tapos pinalagay sa crap. At meron kasi din akong Interpol Red Notice. Pero nalaman nila bandang huli na hindi talaga ako pwedeng dalhin sa ibang bansa hanggat walang local court na nagbibigay ng warrant of arrest sa akin. Ma'am, yung Interpol hindi pa pumasok sa isip nyo na parang practice of execution sa iyo, yung ginawa kanya? Actually, naisip ko yun at that time na nandun ako na nakakulong ako sa Krami. You know why? Nakita ko doon ng mga documents kung anong gusto nilang gawin kaya Pastor Tibuloy. Kasi at that time, una nilang hinuli si Pastor Tibuloy. Pinasok nila ang KOJC. Sumunod, pinaharap nila si General Bantag. Sumunod, ang nakita ko pa doon na si PRRD. Nandun lahat ang mga dokumento na nagpapahayag, naka-folder lahat na yan kung anong gagawin nila. All was planned. Lahat planado na. Kasi bakit? This is diversionary tactics. Dahil sa mga ninanakaw nila, gagawin nila, ito divert natin ng tao dito. Pag nandun ang pag-iisip natin, nandun ang atensyon natin, hindi natin nakikita paano nila ninanakaw ang kaba ng bayan. Ang flood control, ang lahat ngayon, nakatutok nga lang tayo, isa lang flood control eh. Diba? Eh paano yung PhilHealth natin, GSIS natin, ang mga GOCC na mga company, na mga kumpanya ng gobyerno. Diba? PDIC. Oh, diba? Ang customs. Number 1, customs. Sino nasa customs? Putang ina! Kapatid! Bilis sa tanas. Tabo talaga. Ngayon, yung perang ninakaw sa bayan, yan ang pinamumutmut dito. Yan ang pinamumutmut dito sa gobyerno, sa mga taong gobyerno na dapat kakampi sa tao. Yun ngayon ang nandoon ngayon na ginagamit nila, hindi nila magsasalita ang bayan. Kasi nga, meron na sila may mga maleta na sila. Paano ang taong bayan? Paano? Isang ulan nga lang, tignan mo baha natin. No? Paano pa nagsusunod ang ulan? Di ba, mga kababayan? Malawakan ang nangyayaring korupsyon. Ngayon, kung nakikita ninyo, kay Sara pa rin kayo nakatutok, kay BP Sara pa rin kayo nakatutok, wala nang mangyayari sa bansa ito. Susunod kayo. May mangyayari sa pamilya ninyo, may mangyayari sa mga kamag-anak ninyo, at magpapare-pareho na. Mapunta na tayo sa komunismo nito. Mapunta na doon. Akala nyo ba pag natanggal si BP Sara, umupo si Marcos, tapos na ang mga komunista, tapos na mga kaliwa? Hindi! At tatanggalin naman nila si Bongbong. Pag natanggal si Bongbong, pasok ng komunista. Eh, ito na tayo ngayon. Yan ang katotohanan na gusto ninyong mangyari. Wala kayong pakialam. Kami dito, nagpapakamatay para sa taong bayan, para sa Pilipinas, para sa konstitusyon. Nakipagpatayan ng mga hero natin noon.
Pero ang ginagawa natin ngayon, pinapabayaan natin. Hindi ko inihiling na lumabas kayo. At sinasabi ko lang, mamulat ang mga isip ninyo. Ano ang nangyari sa bayan niyo? Hindi ito para lang sa akin, para sa pamilya ko, o para sa mga kaibigan ko. Para sa lahat ko, sa inyo. Ako ako nga, winning na ako dyan eh. Kung ano mangyari sa amin dito, umulan, umaraw, dito kami. Thank you, ma'am. Hello guys. Salamat. Uwi na ba guys? Wala. Bakit kaya bigla sila nagalisan guys? Wala nang tao. Wala na to lilo. Pati yung sakyan, umalis na rin guys. Senator Alan Cayetano at Senator Bato, nananawagan po ako sa inyo, pati Senator Marcoleta. Biktima po ako ng flood control, kaya kung katunayan yan, parang awa nyo na. Sana po, gusto ko pong maimbitahan dyan sa Senate na kaya kong patunayan ang mga ebidensya ko kung paano nila na tinaboy ang flood control at kung saan idinala ni Don Gonzales yung 4.8 billion na ghost project. Yun po! Kaya hanggang ngayon po, ang kaso ko pending. Tapos sasabihin nila, i-refile mo yung kaso ko. Ay, grabe! Saan ko makakakit ang i-refile yung kaso ko? Dapat nananawagan po ako, Senator Alan Cayetano. Tulungan niyo po akong makamit justisya. At yung isyang na dyan sa RTC ng Pampanga, sana po madisbar yung mga yan. Sinasabi ko na po sa inyo, paulit ulit. Ito po ang mga judge talaga. Last na lang po to. Unang humawak sa kaso ko, si Judge Rivera. Pangalawa, Buenaventura. Pangatlo, Capule. Si Reyes. Timbulan. Dalawang judge naman. At si Ami Pedres. Sana po, nagmamakaawa po ako kay Senator Alan Cayetano. Maimbita po ako sa Senado na kaya ko pong patunayan na victim kami ng flood control at namatay po yung mga magulang ko dahil sa flood control na yan. Kaya liniliis po nila sa karanasan ko po mula 2012 pa to 2012 pa.